At ayan mga ka-crypto, balitang Bitcoin naman po tayo sa video na ito. Sa ating unang balita dito, sabi rito ay buy the dip. Over 20,000 wallets now hold 100 plus Bitcoin. Ayan, habang ang karamihan ay kinakabahan po sa pabago-bagong presyo ni Bitcoin ngayon, mayroon isang grupo ng mga investors na tahimik lang na kumikilos sa ilalim. Habang hirap pa ring balikan ni Bitcoin ang kanyang dating presyo na $100,000, isang malagang milestone ang naabot ng network. Alam nyo ba na mahigit 20,000 wallets, yan, or 20,000 wallets na ngayon ang may hawak ng hindi po bababa sa 100 Bitcoin. Ito ay isang malinaw na hudyat na ang mga tinatawag nating whales ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga portfolios. Kaya pag-usapan po natin kung bakit ito itinuturing na isang bullish sign para sa hinaharap ni Bitcoin. Ayon po sa pinakabagong ulat mula sa Sentiment, opisyal ng lumampas sa 20,000 ang bilang ng mga wallets na may lamang 100 or more BTC. Para mabigyan po kayo ng ideya, ang isang wallet na may 100 Bitcoin ay nagkakahalaga ng minimum na $6.78 million sa kasalukuyang market. Ibig pong sabihin, ang mga may-ari nito ay mga high net worth individuals, malalaking pondo o mga institutions. Kadalasan kapag nakikita nating tumataas ang bilang na ito habang bumababa ang presyo, ito po ay sinyales ng mga strong hands ay sinasamantala ang pagkakataon para bumili ng dip. Pinapakita po nito ang kanilang matinding tiwala na ang presyo ni Bitcoin ay may mas maliwanag na hinaharap sa kabila ng panandaliang fluctuations na nararanasan po natin ngayon. Ang isa pong mahalagang aspeto ng ulat na ito ay ang distribution ng yaman or distribution of wealth. Bagamat dumarami po ang mga whales, napansin ng mga analyst na ang overall percentage ng supply ay hindi pa rin tumataas ng husto mula sa mga key stakeholders. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig po nito na ang yaman ay kumakalat sa mas maraming malalaking holders sa halip na kontrolado lamang ng iisang maliit na grupo. Dahil dito ay mas nababawasan ang extreme consolidation sa pinakatuktok ng pyramid. Ngunit dahil ang mga whales ay busy po sa pag-accumulate at hindi pa binibitawan ang kanilang mga assets, ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling suppressed o naiipit ang presyo sa ngayon. Parang isang pressure cooker na unti-unting napupuno ng lakas bago ang susunod na malaking pagsabog. Ngayon ang pagtaas po ng bilang ng mga wallets na ito ay patunay na maraming hiwalay na entities ang umaabot na sa whale status. Hindi na lang ito tungkol sa mga pioneer ng Bitcoin, kundi pati na rin sa mga bagong institution na pumasok sa market ngayon pong taong 2026. Ang wealth accumulation ay mas pabor sa mga strong hands kumpara sa mga maliliit na retail wallets. Bagamat hindi ito magandang balita para sa mga naghahanap ng decentralization sa pinakamababang level, mahalaga ito para sa stability ng network. Ang mga malalaking holders na ito ay madalas na long-term ang pananaw at hindi madaling matakot sa FUD o fear, uncertainty, and doubt. Ang pagkakaroon ng mas maraming whales ay nangangahulugan ng mas matatag na pundasyon para sa susunod na leg up ni Bitcoin. At ayan, pag-usapan na po natin ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw,
Ang data na ito ay isang paalala ng smart money ay laging kumikilos ng baliktad sa emosyon ng publiko. Habang ang retail ay nag-aalangan, ang mga institution at whales ay abala sa pag-iipon ng supply. Ang pag-abot po sa 20,000 wallets na may 100 plus BTC ay hindi lang isang statistic. Ito po ay isang vote of confidence para kay Bitcoin bilang isang long-term store of value. Maaring hindi natin makita ang epekto nito sa presyo bukas o sa susunod na linggo. Pero ang ganitong klaseng accumulation ay madalas na nagtatapos sa isang supply shock. Ang tunay na tanong ay kung handa ka bang sumabay sa agos ng mga wallets o magpapadala ka sa ingay ng panandaliang pagbaba ng presyo. Ang market ay lagi pong pabor sa mga may mahabang pasensya at malinaw na estratehiya. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay popular analyst Willy Woo predicts major Bitcoin price crash, bear market bottom trend line. Akala po ng marami ay ligtas na si Bitcoin matapos po siyang bumalik sa mid $70,000 price level kamakailan. Pero isang kilalang analyst po ang naglabas ng babala na nagpabigla sa buong crypto market. Ngayon, si Willy Woo ay nag-issue ng isang direct warning tungkol po sa isang matinding price crash. Yan, or matinding pagbagsak sa presyo na paparating. Hindi lamang po basta maliit na correction ito, kundi isang posibleng bear market na tatagal pa hanggang sa susunod na taon. Kaya pag-uusapan po natin ang data sa likod ng predicsyong ito at kung bakit sinasabi niyang toast na ang global macro situation. At ayan, simulan po natin sa rason kung bakit hindi makatuloy ang momentum ni Bitcoin. Ayon po kay Willy Woo, bagamat nakita natin ang pag-rebound sa $75,000, ang selling pressure ay mukhang panandalian lang naubos. Ang mas malaking problema ay ang broader regime na nananatiling heavily bearish. Nakikita po sa data na parehong spot at futures liquidity ay patuloy na bumabagsak. Sabi po ni Wu, sa buong history niya bilang analyst, hindi pa siya nakakita ng Bitcoin rally habang ang dalawang source na ito ng liquidity ay bearish. Ibig sabihin, ang anumang pag-akyat sa ngayon ay malamang na ma-reject lang at maging isang fake out. Ngayon ay gaano ba kalalim ang pwedeng ibagsak ni Bitcoin? Ayon po sa flow model ni Willy Woo, ang unang bear market bottom ay nasa $45,000. Dito inaasahang maraming papasok na buy the dip sentiment. Pero may mas matinding senaryo. Kung ang global market economy ay tuluyang bumagsak, si Bitcoin ay pwedeng pumasok sa uncharted territory. Dahil mula taong 2009 hanggang 2026, nabuhay lang si Bitcoin sa loob ng isang global macro bull market. Kung mag-breakdown po ito, si Bitcoin ay pwedeng bumagsak hanggang sa $30,000 support level. At ang pinaka-final line at defense para manatili ang long-term bull trend, iyan ay ang presyong $16,000. Ngayon ay kailan naman natin makikita ang liwanag sa dulo ng tunnel? Ayon po sa educated guess ni Wu, ang bearish trend ay posibleng magsimulang humina sa ika-4 na quarter ng taong ito, 2026, o fourth quarter ng 2026. Ito po ang nakikita niyang timing para sa pagtatapos ng matinding benta. Ngunit ang tunay na pagbabalik ng bullish trend ay sa dulo ng bear market. Yan, ang tunay po na pagbabalik ng bullish trend at ang dulo ng bear market ay inaasahan pa
sa first quarter o second quarter ng taong 2027 o next year. Ito ay tugma po sa technical predictions at sa cycle ng Bitcoin network. Habang marami po ang nag-aabang sa bagong all-time high, mukhang kailangan pa nating dumaan sa isang mahaba at malamig na crypto winter bago po muling uminit ang market. At ayan, ito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ayan, sa ganitong klase po ng analysis, malagang tandaan po natin na si Bitcoin ay hindi lamang gumagalaw base sa sarili nitong news, kundi apektado na rin ng buong mundo. Sa tingin ko po ang prediction ni Willy Woo dito ay nagsisilbing reality check para sa ating lahat. Masyado tayong nasanay sa mabilis na pag-akyat, pero ang market ay may cycle na kailangang sundin para maging healthy ang susunod na bull run. Ang $45,000 o $30,000 ay mukhang nakakatakot. Pero para po sa mga long-term believers, ito ang pagkakataon para mag-accumulate sa mas murang halaga. Huwag pong magpadala sa emosyon. Sa halip, gamitin ang panahon na ito para pag-aralan ang ating strategy. Ang tunay po na yaman sa crypto ay hindi nabubuo sa gitna ng euphoria, kundi sa gitna ng takot at pag-aalinlangan ng marami. At heto naman po ang ating sunod na balita tungkol kay Bitcoin. Sabi po rito ay Bitwise CIO calls Bitcoin sell-off classic cycle. Dismisses manipulation rumors. Ayan. Bakit nga ba biglang bumubulusok si Bitcoin? Ngayong huling bahagi po ng February, puno po ang social media ng mga conspiracy theories. May mga nagsasabing kontrolado ito ng mga higanting firms tulad po ng Jane Street, habang ang iba naman ay natatakot sa tuluyang pagbagsak nito sa $45,000 o $45,000. Pero bago po kayo magpanik, pakinggan muna natin ang paliwanag ng Bitwise CIO na si Matt Hugan. Ayon sa kanya, ang nangyayari ngayon ay hindi manipulasyon, kundi isang classic cycle. Saan nga ba nagmula ang usap-usapan tungkol sa manipulasyon? May tinatawag silang 10 a.m. Bitcoin dump, kung saan tila laging bumabagsak ang presyo sa eksaktong oras na ito. Itinuturo ng marami ang kumpanyang Jane Street na siyang nasa likod daw nito. Bukod pa riyan, binabanggit din ni Katie Wood ang nangyaring software glitch kay Binance noong nakaraang taon na nagresulta sa mahigit $28 bilyong na leverage ang na-wipe out. Nakakatawang isipin na bawat linggo may bagong kontrabida ang crypto community. Sabi nga ni Matt Hugon, nung una ay Binance, sumunod po ang Wintermute at ngayon naman ay ang Jane Street. Pero ayon sa kanya, ang mga conspiracy theories na ito ay ligaw na sa realidad. Ang tunay na dahilan ay mas simple kaysa sa iniisip ng marami. Bakit nga ba nagbebenta ang mga tao? Unang-una, ito ang natural na takbo ng 4 na taong cycle ni Bitcoin. Pangalawa, may lumalaking pangamba tungkol sa quantum computing na baka raw makasira sa security ng Bitcoin. At ang pinakamatindi, ito po ang pinakamatindi sa lahat, ay ang pag-usbong ng AI startups. Maraming long-term holders ang kumukuha na ng kanilang profit kay Bitcoin para i-invest sa mga bagong AI companies. Ang liquidity ay lumilipat mula sa crypto patungo sa teknolohiya ng artificial intelligence. Ito ay hindi sa buwatan ng mga institution, kundi isang strategic move
ng mga investors na gustong sumabay sa bagong trend ng teknolohiya. Habang pinapabuluanan ng Bitwise ang manipulation, hindi naman itinatanggi ng mga analyst na posibleng may mas malalim pang pagbagsak. Si Willie Wo kanina na isang kilalang analyst ay nagbabala na baka pumasok tayo sa isang maikling bear market. At ang target ay posibleng bumaba si Bitcoin sa $45,000. Para po sa mga Moon Boys, ito ay masakit na balita. Pero para po sa mga veterano, ang bawat pagbaba ay bahagi lamang ng paglilinis ng market. Ang pag-unwind ng mga leverage positions at pagbibenta ng spot BTC ay normal po na bahagi ng laro para maabot ang panibagong equilibrium. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol sa ingay na ito ng market. Sa crypto ay mas madaling maniwala sa conspiracy theory kaysa tanggapin na tapos na ang hype cycle sa ngayon. Si Bitcoin ay hindi namamatay. Nagpapahinga lamang ito habang ang pera ay dumadaloy muna sa AI. Kung ikaw ay isang investor, huwag pong magpapadala sa 10 a.m. dump narratives. Ang tunay na laban ay nasa macro cycle. Kung aabot nga tayo sa $45,000, ito ay hindi dahil pinagtulungan tayo ng Jane Street, kundi dahil kailangan ng market ng reset. Ang mahalaga, alam mo kung kailan ka papasok at kailan ka dapat maging kalmado sa gitna ng bagyo. At ayan, ngayon ay balitang Clarity Act naman po tayo dito. Sabi rito ay JP Morgan projects bullish crypto market in H2 following Clarity Act approval. Sino po ang mag-aakala ng isa sa pinakamalaking bangko sa mundo ay magbibigay ng ganitong klasing bullish signal? Ngayon ay nagpahayag po ang JP Morgan Chase ng kanilang kumpirmasyon sa posibleng pagbabalik ng crypto market sa dati nitong mga all-time highs. Pero may isang malaking kondisyon, ang pagpasa ng tinatawag na Clarity Act. Sa susunod na ilang minuto, pag-usapan po natin kung bakit naniniwala ang JP Morgan na magiging napakasaya ng second half ng taon para sa mga crypto investors. At ayan, ano nga ba itong Clarity Act na sinasabi ng JP Morgan? Ayon po sa bangko, ang batas na ito ang magbabago sa buong istruktura ng market. Ang pinakamalagang punto, tatapusin na nito ang tinatawag na regulation by enforcement. Sa madaling salita, hindi na basta-basta magkakaso ang mga regulator ng walang malinaw na panuntunan. Maraming crypto firms ang pagod na sa pabago-bagong rules. Kaya naman ang regulatory clarity na ito ay inaasahang magpapalakas ng institutional participation. Kapag may malinaw na batas, mas madali para sa mga malalaking institution na pumasok sa market at mag-promote ng tokenization. Sa madaling sabi, ito po ang green light na hinihintay ng mga dambuhalang pondo. Ngayon ay kailan nga ba natin ito aasahan? Kung tatanungin po ang bigating CEO gaya ni Brian Armstrong ng Coinbase at saka si Brad Garlinghouse ng Ripple, malaki ang pag-asa na maaprubahan ito bandang Abril. Bagamat pasado na ito sa House, kasalukuyan pa itong gumagapang sa Senate dahil sa ilang mga pag-aalinlangan. Ang isa po sa mga pangunahing issue ay ang pag-regulate sa mga stable coins. Ang mga traditional na bangko ay nag-aalangan na payagan ang mga crypto platforms na magbigay ng rewards
o interest sa mga stablecoin holdings. At ang tanong ay bakit? Dahil natatakot po sila na mawalan ng deposits. Isipin po ninyo, kung mas mataas ang kikitain ng tao sa mga stable coins kaysa sa bank savings, sino ba ang maglalagay ng pera sa bangko? Sa kasalukuyan, patuloy po ang mga pagpupulong or meeting sa White House sa pagitan po ng mga crypto firms, mga bangko at mga opisyal ng gobyerno. Bagamat may progreso, hindi pa rin nare-resolba ang isyu tungkol sa usage-based incentives. Ang mga Democrat senators naman ay tila naghihintay pa ng final na compromise bago ibigay ang kanilang suporta. Ngunit heto po ang nakakaintriga. Sa poly market, ang odds na papasa ang Clarity Act ngayong taon ay biglang tumalon po muli paitaas matapos itong bumagsak noon sa 44%. Ibig sabihin mas marami na po ulit ang pumupusta na magkakaroon na tayo ng malinaw na framework bago matapos ang taon. Ngayon ay narito na po ang aking opinyon naman tungkol sa balitang ito. Ang pagpasok po ng JP Morgan sa usapang ito ay isang patunay na hindi po pwedeng baliwalain ang crypto. Ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa regulasyon. Ito ay tungkol sa legitimization. Kung ang isang higanting bangko na dating skeptic sa crypto ay nagsasabi ng bullish market is coming, panahon na para makinig. Ang second half ng taong ito, 2026, ay maaring maging panahon ng pag-aani para sa mga matagal nang naghihintay ng direksyon mula sa gobyerno. Hindi man ito magiging madali dahil sa banggaan ng mga bangko at crypto platforms, ang pagkakaroon ng anumang uri ng malinaw na batas ay mas mabuti kaysa sa kawalan ng direksyon. Sa huli, ang market po ay laging sumusunod sa kung nasaan ang kalinawan at ang malaking pondo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.